Gagawa siya ng kabutihan, bukas naman, naksamaan naman. Parang si Ruby, ginig ba yun? At hindi ganun ang ibig sabihin ng Biblia. Sa Biblia, dalawa lang nunuri ng taong sinasabi dito. Kung mabuti ka, magpakabuti ka na. Kung masama ka, hindi pahala ka. Dahil binigyan naman ng isang kalayaan ng tao. Sabi nga dito, pumili ka. Hindi pinipirsa ng Diyos ang tao na, dapat magpakabuti ka ganito, dapat magpakabuti ka. Kahit sa Garden of Eden, binigyan sila ng kalayaan. Sige, ito na ang paraiso. Ala kayo. Basta may batas lang ako, huwag lang kayo kainin yung isang puno kayo. May kalayaan sila. At kahit ngayon, may kalayaan tayo. Pwede natin piliin ng mabuti, pwede natin piliin ng masama. Okay. Yun ang problema ng tao. Ang darating na paghukom. At walang tao, tayo bilang tao, hindi natin ito kayang bayaran. Kahit anong gawin mo, mag-impukan, milyon-milyon man ang kitain mo dito sa lupa, at sabihin mo, babayaran ko yung aking buhay para makarating ako sa langit. Hindi, pwede. At sinubukan na ng maraming mga tao, kahit nung unang panahon, mayroon parang sinabi nila, mayroon kami ditong mga garden. Sila Noah, sila panahon nila Cain. Ialin na lang namin ito sa Diyos, yung mga halip na to, sunugin namin para mapatawad yung kasalanan namin. Hindi rin, pwede. Hindi rin sapat. At wala nang mapuntahan ng tao. At sa panahon natin ngayon, sinubukan ng tao, gawa na lang ako ng mabuti kasi kung may 10 akong kasalanan, o may 5 akong kasalanan, gawa ako ng 10 mabuti, hindi bayad na ako. May 5 pa akong Hindi rin pwede yung mabubuting gawa. Hindi rin pwede na gumawa ka lang na mabuti, ay mapupunta ka sa langit. Maaring iniisip ng tao na, ay pag gumawa ka ng mabuti, mapupunta ka langit. Sa pananaw lang nila yon. At ang Biblia, hindi ganon ang pananaw. At hindi ganon ang sinusulat. Dahil kung ang kabutihan, ang paraan ng pagpunta ng tao sa langit, paano yung mga pilay, paano yung may mga kapansanan, paano yung mga taong walang kakayahan gumawa ng mabuti, iniimpyerno na sila lahat. At paano naman yung mga mayaman, para ako mapunta sa langit, bigla ko ito, gawa ko ng mabuti, pakainin ko itong mga taong ito, bigay ko ito sa mga ipapunta ako sa langit kasi mabuting tao ko. Hindi po kabutihan, hindi po mabubuting gawa ang parang tao mapunta doon sa kalangitan. At marami nang sinubukan. Edukasyon. Subukan natin ang edukasyon. Pag-aralan natin paano tayo makapunta sa kalangitan. Kaya sa lawak ng kalaman ng tao ngayon, kasi pagpunta sa buwan, pagpunta sa ibang planeta, natutuklasan. Pero kung paano na pag siya namatay ay mapupunta sa langit, hindi na natutuklasan. Simple lang naman ang sagot. Nasa mga aparador ang salita ng Diyos. Totoo po yan. Bakit? Wala namang ibang paraan, wala namang ibang daan na pwedeng ang tao pumunta doon sa langit at wala ring shortcut, kundi ang paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus na namatay sa cross. Tayo sa gusto mo, yun ang daan eh. Hindi rin yung luma, dahil laging bago ang Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay. At walang ibang paraan. Alam natin yun. Hindi ito bagong aral. Alam natin ito kahit sa kaasang relihiyon tinuturo ito. Na namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. At alam natin yun. Pero ang hindi natin alam, na dapat hindi lang tayo naniniwala doon. Kundi dapat, isinasagawa natin ang ating pinapaniwalaan. Ganito, mayroong isang kwento. At mapupulutan natin ito ng aral. Mayroong isang bata doon sa beach. Naliligo siya. Normal, natural sa isang beach. Mayroon doong mama. At ang trabaho niya ay tagasagip ng buhay. Anong tawag doon? Lifeguard. Lifeguard. Ayan. Ngayon, yung mga bata naliligo at kampante sila kasi mayroon ng lifeguard. At rules naman yun ng mga beaches. Dapat mayroong ganon, security and lifeguard na titingin ng mga bata. At saka kahit na malalaki na para tagasagip ng mga nalulunod. Yung isang bata, nang naliligo doon sa dagat, nalulunod. At nung nandun na siya, malulunod na siya, bigla lumangay yung lifeguard. At kinuha siya, nilagay sa gilid,
At sa madaling sabi, nailigtas siya nung lifeguard. Yung bata, hindi niya nalimutan yung mukha nung lifeguard. Halos lahat na lang, parang wala siyang mapaglagyan ng pagpapasalamat. Dahil kung hindi dahil sa lifeguard na to, hindi na siya lalaki, hindi na siya, wala na siya. Patay na siya. Okay, dumating yung panahon, ganito po ang nangyari. Lumipas yung panahon, lumaki yung bata, siyempre, yun ang mga lifeguard, hindi mananatiling lifeguard. Dahil siyempre, gano'n naman talagang trabaho. Napupromote o nalilipat sa ibang lugar. Ganito ang nangyari. Yung lifeguard, naging judge. Kasi nag-working student siya doon, kaya yung pala ang kanyang profession, na mag-aral siya para maging abogado. At yun namang bata, naging masama. Naging isa siyang hold-upper. At ito na ang pagkakataon, sa kagagawa ng bata ng masama, o hindi na siya bata, binata na siya ng masama, nakulong siya, nadakip siya, at nakulong, at ito ngayon, sisintensyahan siya. Di, wala nang pag-asa yung bata, kasi dami niyang kaso, o yung binata, wala na siyang pag-asa. Nung lalapit na siya doon, nung hukuman na siya, bigla ngayon nakita yung judge. Sabi niya, ito yung nagligtas sa akin, doon sa beach. Okay to. Parang ganun. Nakita siya ng judge. Nalat ka na pala. Okay. At nung nagbigay na ng hatol, ang hatol ng judge, ikulong habang buhay. Sabi ng bata, bakit nangyari yun? Akala ko, ikaw ang aking tagapagligtas. Sabi ng judge, ganito yon. Nung naliligo kayo sa beach, ang trabaho ko noon, lifeguard, taga-sahip ng nalulunod. At obligasyon ko yun, gagampanan ko yun dahil trabaho ko yun. Ngayon, dahil ikaw ay nagkasala, napatunayan ng hukumang ito versus the Philippines, ganun di ba yun? Parang kalaban mo Pilipinas, ikaw ay dapat makulong. Dahil trabaho ko rin ito bilang judge. May nagawang bata, wala. Ganun lang kung kasimple ang ilustrasyon na yon. Nung pumunta rito ang Panginoong Hesus, pinanganak sa pamagitan ng isang Birhen Maria at ito lumaki, pumunta siya rito para iligtas ang tao. John chapter 1 verse 17, hindi para magusya, kundi para tayo ay iligtas ng Panginoon. Hindi para i-condemn, kundi para tayo ay iligtas. At 1 Timothy chapter 1 verse 15, na parito ang Diyos, si Jesus, para tubusin ang mga makasalanan. Kaya nga tawag natin sa Kanya, Savior.